Isang kababayan natin Pilipina nagbahagi ng kanyang karanasan nung nag-travel sila ng kanyang asawa papunta sa Malaysia. Dahil baka maranasan nyo rin ito, at least aware ang mga kababayan natin. Nabanggit din ni kabayan ang identity theft sa ibang bansa, kaya nag-worry siya nung kinukuha ang kanilang passport nung bumibili sila ng SIM card sa Malaysia. Dahil may napanood daw siyang video na nag-travel sa Taiwan na isa din kababayan natin na nakulong dahil dito. Meron din ba sa inyong ayaw nang bumalik sa Malaysia? Kasi ang pangit ang naging experience namin ng asawa ko nung nag-travel kami sa Malaysia last year. Naalala ko lang to kasi may nadaanan akong video sa TikTok kung saan nag-share yung isang creator na yung kaibigan niya daw nakulong sa Taiwan dahil sa identity theft. And naalala ko na baka mamaya ganun din yung nangyari sa amin or dun sa details namin sa Malaysia. Kasi ganito yung nangyari. So, nag-Singapore kami, nag-side trip na rin sa Malaysia. Supposedly, meron kaming train na sasakyan papunta ng Malaysia, from Singapore to Malaysia. Pero na-miss namin yung train, so sumakay na lang kami ng bus papunta ng JB Central sa Malaysia. Pagbaba namin ng JB Central, nagpapalit kami ng konting cash. Ano na rin kami, nagpunta kami dun sa parang, pagtawid mo ng JB Central, meron parang mall or meron parang mga stalls doon na yung may Roti Boy, merong KFC, yun, yung area na yun. JB Central nga yata tawag doon. Pero yun, doon kami nagpunta. Tumawid kami doon after namin maklear sa immigration and magpapalit. So pagpunta namin doon, pagbaba ng Malaysia, nag-expect kami na syempre dapat may signal kami sa phone kasi bumili kami ng SIM card na merong SIM card na good for Malaysia and good for Singapore sa Klook. So I was expecting na meron kaming signal doon, 'di ba? Pero pagpunta namin, paglapag namin ng Malaysia, wala kaming signal. So sabi namin, sige, baka dahil nasa immigration tayo, walang signal. Paglabas namin ng immigration, papunta nga dun sa may area ng Roti Boy, wala pa rin kaming signal. Sabi ko, ba't wala pa rin yung signal? Paano kami ngayon makakapunta sa mga bagay na, namin? Paano kami mapupunta sa itinerary namin? Kung wala kaming signal, ganyan. E di ngayon, tanry namin magpunta sa ibang part ng, parang umakyat kami, bumaba kami para i-check namin kung saan magkakaroon ng signal. Parang dun sa may escalator doon, nakaapat kaming akyat baba. Para lang i-check kung, may signal ba sa baba, etc. Kasi dun sa baba, parang yun yung, pick-up area naman ng Grab. So, sabi namin, sige, mag-book na lang tayo ng Grab. Pero ang issue, wala kaming internet. Paano kami mag-book ng Grab, diba? So, hindi kami makapag-book ngayon ng Grab. Hindi rin naman kami pwedeng magmagaling na pumara na lang or sumakay na lang. Kasi una, concern ko, syempre, as Pinoy, alam natin na baka mamaya matake advantage tayo doon in terms sa pamasahe. 'Di ba? Kasi gawain dito sa atin, hindi natin alam kung baka doon gawain din, 'di ba? First time kami doon. So, huwag kayong mag-comment doon na parang ang judger mo naman or what, ang sama naman ng isip mo. Syempre, kung first time mo doon, hindi mo i-expect lagi yung best. Parang i-expect mo lagi yung worst na pwedeng mangyari sa'yo na ganyan. Kasi nga, bago ka doon eh. Syempre, ang isip mo parang, ewan ko, ang isip ko lagi parang gano'n na what if ganyan. Syempre, isip na tayo agad na malala para prepared. Pero, ayun nga, naisip ko noon, hindi kami pwedeng pumara na lang dito kasi syempre, hindi naman kami taga dito, baka mamaya dayain kami sa pamasahe, baka mamaya magkaroon ng aberya or what. Gusto ko, nakabook kami through Grab kasi yun pa rin yung mas safe para sa akin. So, yun nga ang issue namin. Hindi kami makapag-book sa Grab dahil wala kaming internet, walang signal yung both na cellphone namin. Wala rin kaming free wifi na pwedeng connectan doon sa area na yon. Ewan ko kung bakit walang signal. So ngayon, parang nung mga 1 hour na, wala pa rin kaming signal. Nag-decide na kami ng asawa ko na, sige, bilhin na lang tayong SIM card para matuloy natin yung mga itinerary natin dito sa Malaysia. Hindi masira tong trip natin na to. Kasi ang init na ng ulo namin dahil sa SIM card. Dahil 1 hour na yun nasayang sa araw dahil lang sa SIM card. Prior to that, ang dami na rin namin nasayang na oras dahil sa maling oras ng punta namin sa train. Di ba nga na-miss na namin yung train? So parang umaga pa lang, naaksaya na yung oras namin. Tapos eto na naman ba, SIM card, aksayahin na naman yung oras namin. So ngayon, bilhin na kami ng SIM card na physical SIM card dahil ayaw gumana nung sa Klook. So ngayon, nung bumili kami ng SIM card, hininga ng passport yung asawa ko. Sabi niya, hiningi yung passport, kailangan daw sa pagbili ng SIM, i-register. Di ako, parang hindi ako sure kung dapat ba naming ibigay o part ba talaga to ng procedure. Kasi parang isip ko, baka hindi naman safe na magbigay ng passport sa foreign country. Although galing naman tayo sa Pilipinas, diba? Hindi rin naman perfect. Baka worse pa nga ang country natin. Pero talagang paisip ako, bakit kailangan pa ng passport? Baka mamaya magamit sa kung saan yung details namin, ganyan. So, in-explain nung nagbebenta na hindi kailangan i-register, ganyan. Need to register, ganyan. So, ayun, ang ending, binigay pa rin namin yung passport, tapos in-register niya yung SIM card. So, ngayon, iniisip ko, shit, what if? Wag naman, baka nagamit din sa identity theft yung details namin dahil lang sa SIM card. So, ayun, yun lang yung point nitong vlog na to, na yun yung naging hassle namin sa Malaysia. So, kukwento ko na ng buo. Yung part ng anxiety ko, na identity theft kineme. Pero,
aside dun sa mga nangyari na na-miss namin yung train, wala kaming signal, alam niyo ba na nung niregister yung SIM card na yon na binili namin, wala ring signal. Paano kami makakalakbay sa bagong lugar kung walang signal? Paano kami pupunta sa itinerary namin kung walang signal? So, sobrang bad trip namin. Parang, eto na, ayoko na talaga sa Malaysia, bumalik na tayo. Naiiyak na kami ng asawa ko na ayoko na, gusto ko na lang umuwi, meaning bumalik sa Singapore kasi nasa Singapore talaga kami, yung hotel namin sa Singapore. Parang sobrang hassle naman, bakit bumili na kami ng SIM card, ang signal, ganyan. So ginawa namin, sige, kaya pa to, anuhin natin. Parang, tanong kami sa mga guard doon, and mind you, medyo mahirap din silang kausap kasi hindi rin sila masyado sa English. Hindi rin sila masyadong maalam sa English. So, nung may pinagtanungan kaming guard, pinakita namin yung parang picture ng pupuntahan namin. Tinuro niya kami na, kunyari, parang ganon lang. Wala siyang left, right. Kasi nga hindi niya siguro alam kung paano. Parang tinuro niya lang, inano lang niya, ginanon, as in turo lang. Hindi niya kami nasabihan ko left, right, ganyan, straight, walang ganon. Tapos sakto naman, nung pinuntahan namin yung direction na yon, merong police station. So sa police station kami nagtanong kung paano kami pupunta doon sa lugar na gusto namin puntahan. So napuntahan na namin yung Skyscape. Yung Skyscape na yun lang yung parang attraction na binook namin for Malaysia kasi parang 400 pesos lang siya. Tapos malapit lang siya dun sa JB Central. Alam namin malapit lang siya pero hindi nga namin manavigate kasi nga maps ala kaming signal. So buti nung tinuro kami nung napagtanungan namin, nakadaan kami sa police station, nalaman namin kung saan yung Skyscape na yon. So ngayon lakad kami papuntang Skyscape, ganyan. Ang nangyari, pagdating namin ng Skyscape, ang buwisit na Skyscape ay fully booked dahil merong school field trip nung time na yon. So parang 2 PM pa sila mag-o-open ulit kaya hindi kami pwedeng umakyat. So sabi ko, hindi pwede. Binook na namin to sa Klook, bayad na to. So kailangan namin umakyat. Wala kayong nilagay sa Klook na close kayo ng ganyang araw or ganyang oras. Kaya kami nag-book, ganon. So parang, pagdating doon, parang sabi lang ng babae, no option to refund because we are open at noon, you can come back. Yun lang ang sinabi sa amin. Eh di syempre, ako bilang isang turista, hindi naman ako para syempre mag-iskandalo doon sa halagang 400. Pero kung sa Pilipinas nangyari yun, hindi ka makakaano sa akin. Buti na lang sa Malaysia nangyari yun kasi hindi sila nakaranas ng talak sa akin. Kasi kung dito nangyari yun, hindi pwedeng hindi. Hindi ko pwedeng hindi makuha yung gusto ko, lalo at nabayaran ko na. Tapos lalo, at sa part nyo, hindi nyo binlock yung schedule na yun o yung calendar na yun para hindi ko mabook. 'Di ba? Nabook ko siya kasi ibig sabihin open kayo. Tapos parang walang remorse. Alam mo yung walang remorse, walang training man lang ng customer service yung nasa front desk nung Skyscape na yon na parang pag sabi ko, why? Sabi ko gano'n, why? How about our tickets? No refund? Sabi ko gano'n. Sabi niya, sorry, no refund. You can come back later. Gano'n lang talaga si Be. Sa loob ko, kasalanan ko bang hindi nyo binlock yung yung calendar nyo sa Klook? Kasalanan ko nabili ko yung ticket nyo, gano'n. So, yun yung mga dahilan kung bakit super hassle na naging trip namin sa Malaysia. I would not recommend na pumunta kayo doon nang wala kayong SIM card, backup, pocket wifi. Kaya nung time na yon, nung nag-post ako, nung bago-bago pa lang, nakakauwi pa lang namin, talagang ang pinost ko ay, never na kami babalik ng Malaysia kasi puro hassle, I would not recommend, ganyan. Tapos ito, honest opinion doon sa mga pagkain na nakita ko, doon sa may area nga yun ng Roti Boy, ng ewan ko, pero hindi talaga appetizing yung pagkain para sa akin. Hindi talaga appetizing. Talagang literally feeling ko, sasakitan ako ng tiyan pag kinain ko siya. Parang ganun yung naiisip ko nung nandun kami sa area na yun ng Roti Boy. Kung may masarap na kainan sa Malaysia, kung wala akong alam. Pero yun yung naging opinion ko kasi ganun yung naging experience namin. Sobrang hassle. So, I'm not sure if ganun din yung, may mga naka-experience din sa inyo na ganun. Pero yun yung naging experience namin nung nagpunta kami ng Malaysia. So, I'm not sure kung kailan kami babalik. At dahil nga dyan sa binahagi niya na bash kabayan sa social media, dahil ano daw ang koneksyon ng identity theft sa pagkuha ng passport sa pagbili ng SIM card sa ibang bansa. Dahil dito sa ibang bansa, lalo na dito sa UAE, kapag bibili ka ng SIM card ay kinukuha naman talaga ang passport or Emirates ID kung isa kang resident. Kaya eto ngayon ang paliwanag ni Kabayan. Para hindi na kayong magalit, isa-summarize ko na kung ano ba talaga yung problema ko nung time na nagpunta kami ng Malaysia. Problema ko, may eSIM, walang signal. Bumili ng physical SIM, wala pa ring signal. At may ticket kami ng Skyscape, Johor Bahru. Hindi kami napaakyat dahil may field trip. Yun lang yung tatlong problema ko sa Malaysia video na yon. Sa mga nagko-comment about sa passport, binigay ko pa rin yung passport. Hindi ko narereklamo yung fact na kailangan magbigay ng passport. Ang sinasabi ko ay, bumili kami ng mga SIM card, nag-prepare, pero lahat sila ay walang signal. Kaya hindi namin na-enjoy ang aming trip. Kaya bumalik na lang kami ng Singapore. Yun na yung summary ng video na yon. Yung mga nag-comment about passport na, opo, humihingi talaga. Okay, thank you. Binigay ko naman po yung passport ko. But what's my main problem? What's my main problem, guys?
Ano talaga tong problema ko dito, guys? Isipin natin. Tama. Walang signal yung mga SIM card. Dahil ba yun hindi ako nag-research? Hindi, kasi wala siyang signal. Ikaw ba, pag nawalan ka ng internet or signal somewhere, ni-research mo ba kung paano magtayo ng tore para magkaroon ka ng signal? Tsaka nung time na yon, hindi namin intended na magstay ng buong araw sa Malaysia. Kaya tama yung nag-comment na nahassle kami dahil nagmamadali kami. Totoo po yun. Hindi namin intended na magstay ng buong araw. Kaya naiinis kami na wala kaming signal kasi hindi naman kami mag-i-stay doon ng matagal para magsayang ng oras sa signal. Hindi ko kiniklaim anywhere in that video na ako ay nabiktima ng identity theft sa Malaysia. Hindi ko kinlaim yun. Nung sinabi ko, what if? Nagkaroon ako ng ganong worry nung nasa Malaysia ko. At naalala ko uli yung Malaysia nung nadaanan ko yung video na yun. Yun na siya. Yun na yung problema ko. Yun na yung issue ko. Pero, yung mga comment ay puro about sa paghingi ng passport sa SIM card. So, niisip ko kung mali ba ako na shinare ko pa to in public. Pero hindi eh. Wala naman ako nakikitang mali sa mga kinwento ko. Kasi, totoo naman lahat yon na nangyari. Wala naman ako nakikitang mali sa mga kinwento ko. Pero alam ko na yata kung saan kayo totoong nagagalit. Nagagalit kayo sa way ko ng pagkukwento. Nagagalit kayo sa way ko ng pagsasalita. Yung way ko ng pagkukwento ay parang napakataklesa, napakamamaru, nagmamagaling, napakataas, napakayabang. Siguro para sa inyo ganun yung tono ko, kaya kayo napakomment ng masama. Pero, ito talaga yung tono ko kapag nagkukwento ako, kahit na kanino, ganito talaga ako magsalita. At siguro mali ko lang na masyado ako naging confident na mag-open up, napa-overshare ako. Pero ang ganda rin kasi balikan ng experience na yun. Maganda rin siyang balikan. Kasi ayan, ang dami ko naging engagement dito sa TikTok. Yung imbis na nanahimik lang yung account ko, nagkaroon ako ng maraming followers, nagkaroon ako ng maraming bashers. Pero ayun, yun lang yung problema ko, walang signal. Sa mga nagsasabi na sa mga concern talaga na nagsasabi na bumalik kami. Yes, kino-consider namin bumalik sa Kuala Lumpur, hindi na sa Johor Bahru dahil nga doon sa hassle na yon. Pero it's not happening anytime soon, definitely. Pero hopefully, makabisita kami sa Kuala Lumpur someday. Ayun nga, going back. Hate nyo yung guts ko. Hate nyo na masyado akong confident kung paano ako magsalita. Hate nyo siya. Kung bakit nyo hate, hindi ko alam. Baka dahil hindi talaga kayo naniniwala, or baka dahil hindi nyo kayang magsalita ng ganito. Hindi nyo kayang i-film yung sarili nyo ng ganito na nagkakwento. Takot kayong ma-judge, takot kayong makita in public, takot kayong pagpiestahan at ulanin ng negative comments. Pero ako hindi. Alam mo ba't di ako takot sa mga ganyan? Di ako nababother. Kasi secured ako kung sino talaga ako. Kaya wala akong pinapatulan. Although, I must say, na yung hindi pagpatol is sobrang layo sa personality ko a few years ago. Talagang nag-mature na lang ako. Sa mga nakakakilala sa akin sa personal, alam nila na wala akong pinapalampas na comment. Alam nila na wala akong pinalalampas. Lahat yan papatulan ko. Kahit tuldok lang, be. At na-offend mo ko, lahat yan. Pag-aaksayahan ko ng energy. Pero I think dahil nag-mature na nga ako as a person at dahil may mga maintenance na ako, I think nabago na talaga yung ugali ko, kung paano ko mag-respond sa mga tao online. Lumawak na yung pag-intindi ko. Tsaka na-realize ko kung ano lang talaga yung nagmamatter at the end of the day. At the end of the day, kilala ko yung sarili ko. Alam kong wala akong ginawang mali, nasa tama ako. So, hindi ako magsasorry. Wala akong ginawang mali. Wala akong nasaktan. Wala akong sinabing kasinungalingan. So, ayun, ang dahilan kung bakit ko to finifilm. At yun din yung dahilan kung bakit ko na naman to sinishare. Na pinapanood mo na naman kasi akala mo ay makakapag-hate comment ka na naman. Kung makakapag-hate comment ka pa rin after this video, baka top fan na kita, be. Anyways, thank you for watching this video. I will make sure to share more stories. At kung nakakagalit, nakakatawa, nakakainis, or whatever, hindi ko alam. Pero na-appreciate ko lahat ng time na in-spend nyo, lalo na yung mga nag-negative comment. Bakit? It all boils down to one thing. I got your attention sa mundo na ang daming nanghihingi ng attention, binigay mo yung attention mo sa akin. Ang daming content creator na malalaki na nag-i-struggle kung paano kukuha ng attention. But here you are, commenting, engaging on my video. So, na-appreciate ko lahat. Kaya advice ko sa mga kababayan natin na nagpaplano mag-travel papunta sa ibang bansa na dapat mag-research muna kayo at manood ng mga tips at ng mga vlog na nagbabahagi ng kanilang karanasan nung nag-travel sila sa ibang bansa. Dahil ako, 4 na country na sa Asia ang napuntahan ko at ganun ang ginagawa ko. Bago pa man ako pumunta sa isang bansa, ay nagre-research muna ako at para manood ng tips para sa pagtitipid at para hindi magkamali.